Layo nang narating ng bangka. Eh, bahay ni Cholo. Buti nakatayo pa rin. Bangka yata ni Cholo yun. Ayun na sa loob. Bangka ni Cholo yun. Bayan niyan. Hanggang hindi po naaayos itong palaisda na to, yung baha po dun sa barangay ng Lantad, hindi po pa ang baha dun. Halos 2 linggo na po sila, magsimula po nung bumabaga to, nung nagbagyo, nung nakaraang 2 linggo, hanggang ngayon po sira pa rin po. Ay, lubog pa rin po sa baha yung kanilang barangay. Kasi nga po dito sa halos isang buong palaisdaan na wash out po nung nakaraang bagyuhan. No? Tingnan naman po ninyo, napakatuloy ng agos nito. Kaya paulit-ulit at pabalik-balik po yung mangyayaring pagbaha doon sa baryo ng Lantad. Hanggang hindi po na sasarahan ito o habang hindi po na itatayo po muli yung mga pilapil na to. At dito. Uwi na po kami. Ito na po tayo sa baryo ng Lantad, saan may natangay na bahay sa loob ng palaisdaan. Pero wala na po ngayon ng bahay na yun na inanod doon sa loob ng palaisdaan dahil 2 linggo na po yung nakalipas. Kaya eto na lang po yung bakas ng pinsala nung nakaraang bagyo na tinangay ng baha, yung kabuuan ng bahay. Mabuti nga po itong bahay na kinatatayuan ko hindi nadamay, pero po lumikas na rin po yung mga taong nakatira dito. Ito na po yung sa pesto natin, kung mapapansin parang ilog po yan, no? Pero hindi po ilog yan. May isang bahay po dati dito nung nakaraang bagyuhan na wala po at tinangay po dito sa loob ng palaisdaan niya, no? Nung kasagsagan ng habagat ng mga nakaraang linggo. Halos wala daw pong mga naisalbang mga gamit yung may-ari nito dahil bigla po yung laki ng tubig. Ang kainaman lang po, wala po sila dun sa loob ng bahay, kaya safe naman po sila. Kaya ala naman po yung mga pinagpaguran nila at mga pinundar nilang mga gamit, wala na pong natira. Kasi buong buo po yung bahay na natangay doon. Wala lang po tayong clip nito, pero doon sa ibang mga content creator, may makikita po kayo doon ng mga clip kung saan natangay yung bahay doon sa loob na to. Buti nga po itong bahay na to hindi natangay, pero malapit na rin po kasi may mga suhay na pong ilagay doon sa mga haligi para hindi matangay. Ito po mga nakahang dito, pero may mga pundasyon po ng bato. Hindi lang po natin alam kung bakit talaga natangay yung bahay. Siguro po sa laki ng tubig at sa taas ng height at sa lakas na pagulang, kaya tinangay yung bahay doon sa loob ng palaisdaan. Ito po yung kapitbahay nung naarora na bahay doon sa palaisdaan. Ito, tingnan natin yung loob. Nag-evacuate na po yung may-ari nito kasi nga po ngayon may parating na namang malaking high tide. Umalis na po sila dito. Baka sakali baka rin daw humatangay yung bahay nila, kaya nag-evacuate muna sila at naghanap po ng temporary nilang titirahan, no? Eto, ala na po silang bahay dito sa loob ng bahay na to, maliban dito, pero buo pa naman po. Eto, sisilipin natin ngayon yung bahay na to kung saan ang galing yung napakataas na tubig. Kasi ito pong bahay nila na to. Ito lang po yung ilog o kailugan. Nung kasagsagan po kasi ng high tide, sobrang laki nga po ng tubig. Siguro po umabot dito sa kinatutungtungan ko na yan, no? At sa flooring ng bahay nila na to, umabot po yung tubig na yan, kaya naanod yung bahay. Ito pong pagitan ng bahay na to tsaka nung bahay na yun, no? May isang bahay po dito na nakatayo dyan, no? Buong buo pong tinangay dun sa loob na yun, no? Kaya siguro po yung mga nakatira dito nung nakasagsagan ng habagat, napakalaking takot po idinulot ng napakataas na tubig. Kaya hindi ko na po alam kung saan sila tumira, pero sabi po nung kapatid niya, doon daw po sa biyanan muna sila pansamantalang titira. Hindi lang po natin alam kung papayagan ulit silang tumira dito sa kuha na to, sa lugar na to. Kasi nga po yung pigtas na, sigurado po ito malalim na yan.
Dahil mahuhukay po yan at matatabo yung lupa doon sa loob at dito sa ilog. Pupunta naman po tayo doon sa pinakabaro nitong lantad. Kasi hanggang ngayon po binabaha pa rin po sila. Dahil nga po yung ibang mga palaisdaan dito hindi pa po nasasarahan. At nanggagaling pa rin po doon sa ilog yung tubig para bahain sila. At saka doon sa mga palaisdaan sira pa rin. Tulad nga po nitong pigtas dito, hanggang ngayon hindi pa nasasarahan. Kaya napakalaki pa rin pong problema dito sa mga tiga rito. Yung pagbaha araw-araw. Tara, punta po tayo. Eto na po tayo sa Barangay Lantad. Pero sitio po ito ng Barangay Binakod. May pupuntahan po tayong friend dito na si Elena Enriquez. Tara po. Naroon tayo nga sa Barangay Lantad. Oh. Itong Barangay Lantad na yan, dalawa yun, magkaiba yun. Kaya nagpagawa sila ng tulay. Pinagdurugtong ng tulay na to, yung mula dito sa may simbahan nila, at dito naman sa kabila. Dito sa kabila na, tumayo sa dulo yung kanilang eskwelahan. Pupuntahan po natin yung eskwelahan nila. Dahil sabi nila, hanggang ngayon po, lubog pa rin sa baha yung kanilang eskwelahan. Kaya hanggang ngayon po wala pang pasok yung mga bata rito. Kasi nga po yung sa tindi ng pagbaha nung nakaraang linggo, marami pong nasirang palaisdaan. Kaya hanggang ngayon naapektuhan pa rin po yung eskwelahan nila, pati po yung mga bahay dito. Kaya pupuntahan po natin, kasama natin si Alpac CB. Tara po. Welcome to May friend tayo dito sa Facebook na ngayon na natin makikita. Ano ba? Si Ma'am Elena Enriquez. Ayan. Kumusta po? Ako si Christina Bendaño. Ano po? Oh. Classmate ko yung araw eh. Hello po, ayan. Yan po yung mapapanood nyo sa Facebook na magaling sumayaw. Ayan. Hindi po ako yun. Oh. Ano nagawa niyo dito pa siya lang? Hindi kasi yung minaan na bahay. Ay Diyos ko, no ano po yun? Hindi kami nakaalis po dito kasi hindi kami nakaalis sa barrio din at napakalaki din tubig. Isang linggo pa yun. Doon yung pisang ko yun. Check niyo doon. Ayan, ito po si Nanay Magdalena Santos. Oh. Ito pong tindahan ng kapatid niyo. Mapasin niyo hanggang ngayon lubog pa po. Dahil hanggang ngayon po kahit na kumakati na po yung tubig, mapapansin din po ninyo na mataas pa yung tubig. Oh. Kaya hanggang ngayon nilulubog pa po sila. Ayan. Ayan si pangalan mo, Nay? Ayan, kapangalan po ng biyanan ko, si Nanay Lolita Santos din. Javier po, ayan o. Tindahan niya hanggang ngayon lubog po. Kaya sigurado po yung maglinis ka lang po araw-araw niya na sakit po sa katawan. Hindi ka pa rin po inaalipong hanggang ngayon. May alipungan na rin. Yan po yung hirap na dinaranas nila. Na halos taon-taon po dinaranas po namin yung mga tiga-coastal. Ang hirap po sa kanila nga po yung nasirang palaisdaan. Kaya hanggang ngayon po araw-araw binabaha pa rin. Halos ka pa nakakayari si Nanay Lolita dyan maglinis. Yan. Ito na po yung hanggang ngayon ay kasalukuyang sitwasyon ng mga tigalanta dito. Hanggang ngayon po hindi pa po sila nakaka-recover sa mga baha. Kasi hanggang ngayon po baha pa rin po sa kanila. Hello po. Ayan, tingnan nyo yung basketball court nila. Oh. Hindi na basketball to. Parang resort na siya. Oh. Isang malaking swimming pool na. Tulad na yun. Eto po, mga masaya pang naliligo yung mga bata dito. Ayun. Welcome to Lantad. Ganyan talaga kalalim yan. Apo. Babasa pala tayo. Hanggang 3 feet po. Saan po kayo pupunta next? Hindi, pupunta lang kami sa eskwelahan eh. Nasaan na ba yung kasama ko? Ano po? Yun na ba yun? Ay po sa Yun o. Basketball court yan pero swimming pool na ngayon o.
Naniniwala ba kayong basketball court po ba to? Hindi po ito swimming pool. Basketball court po rin po ito. Kasi nga po itong basketball court na po na to, binabaha pa rin po ngayon hanggang ngayon. Dito po ito sa Lantad! Hello po! Kasi nga po, itong basketball court po na to, palaisdaan po ito, pinasira po yung palaisdaan, kaya nagganto na po yung naging itsura ng basketball court na po ito na nagmistulang swimming pool na po. Ito po yung mga batang naglalaro, hindi po basketball lang naglalaro, kundi nagsiswimming po sila. Okay na ha. Follow for more. Ayan. Hindi na po basketball ang nilalaro nila, kundi nagsiswimming na po sila sa basketball court. Sana po ay maayos na po yung problema nila sa kasi hanggang ngayon po itong mga bata po na to, hindi pa rin po sila nakakapasok o wala pa pong school. Dahil po yung eskwelahan nila ay lubog pa rin po hanggang ngayon. Ay lang pala. O sige. Pupuntahan natin yung kanilang eskwelahan at titingnan natin kung gano'n pala ito. Cellphone niya, pero ano gagamitin niya mga Nagsisimula na pong tambakan ng mga bako ito. Pero malaki po itong sira na to. Kaya medyo matagal-tagal pa rin po itong tatambakan ng mga bako na yan. Sana nga po matambakan na ng maaga, ng maayos na po, nang hindi na po lubugin ito kanilang barangay. Dadaro pa yung isa ng putik doon. So subukan natin pumunta pa rin doon na titingnan natin kung gaano pa kalalo doon sa gawin doon. Kasama po natin ngayon si Kagawad, ang Ebanghilista ng Lantad. Sabi po ninyong kasagsagan po nung bagyo nung nakaraang linggo, umabot daw po hanggang dito yung tubig ko. Papasin di halos hanggang leeg pala tubig dito nung nakaraang po Pero hanggang ngayon po yung pinsala dulot ng baha nung nakaraan, hanggang ngayon po ito. Halos inaalip po na po yata silang lahat dito. Minamlan din kami ng sa daga. leptospirus. Maganda po yun. Kasi nga po yun, tingnan mo hanggang ngayon. Kasi po doon sa dulo po na yun, meron isang palaisdaan po na halos na wasak lahat. Hanggang ngayon po, di pa nasasarahan. Kaya hanggang ngayon po, yung tubig mula doon sa palaisdaan o mula doon sa ilog, pumapasok po rito. Kahit mamayang hapon, ganito pa rin. Sige. Kakati rito. Kakati. Dito ito. Pero Ito hindi na naalis. mas maganda ka dumating yan. Natambakan na sila ron. Sana po matambakan na rin to kahit ito lang gawin nila na to. Para bahala. Na pati po hindi na pasukin ng tubig yung mga loob ng bahay nila kasi yung maglinis ka lang po araw-araw ng bahay. Pagod na po sa kanila yun. Sana maaksyonan din po ito ng mga ibang nanunungkulang o humihingi rin po sila ng konting tulong yung sila dito na kahit paano kung pagtutulong-tulungan po ito kung sakali, sigurado pong Maire-reprop sa loob. opo, sigurado pong kahit paano makakatulong po yung konting tulong lang. Hindi naman po yung pangkain, yung pong matambakan lang ito ng pangmadalian. Kasi nga po halos 2 linggo na po silang lubog hanggang ngayon. Salamat po. Kung makakarating sa nasyon ulit. May bahay ni nanay yung tindahan lubog pa Di halos 2 linggo na rin po kayong baha. Lubog pa rin pati mga eskinita. Halos kalahati sige. Sige, halos kalahati ng bahay na to lubog ng nakaraan na. Pinaka-highlight. Wala, pigtas doon, kaya dito nagagaling yung tubig sa pakabayan. Siguro may sumasalubong pa rin tubig galing sa dam yan Ano, yung tubig nila sa dagat. Kasi pigtas doon sa Pagala. Doon sa dulo, doon sa bungad ng Pagala, doon pigtas. Doon nagagaling yung tubig. Pero kung sarado yan, hindi kami lulubogin dito ng ganun. Doon pa rin ang galing. Dito walang pigtas dito. Wala naman. Naayos yung kuryente rito at ito yung matambakan din ng bako. Kasalbong kayo ni Alpax, yan si Alpax. Nung sa amin din nung sa palaisdaan din ang galing yung baha doon sa baro namin kaya hanggang ngayon wala pa rin yung klase yung mga estudyante.
Dito Pero naman, hindi nalubog yung baryo namin. dito naman, walang katihan dito sa Plastan. Pero sa ilog, may katihan dito, wala. Oo, Kasi nga, alang magpatapon ng tubig. tubig eh, kasi kakasubahan sila ng isda. Malaki halo. Yung bungad ng Pagala kasi doon po yan. Doon, malayo doon. Halos yung isang palaisdaan doon. Lagom na sa ilog. Wala na, maraming pigtas doon. Ala, na kayo mahihirapang gawain yung Kaya nangyari. puro doon ang labas-pasok ang tubig. Siya rin ang tapunan, siya rin ang pasukan. Kaya lalaki yung pigtas doon. Yung ano ka, parang may asonto. Kaya Hanggang hindi po naaayos itong palaisdaan na to. Yung baha po doon sa barangay ng Lantad. Hindi po pa ang baha doon. Halos 2 linggo na po sila. Magsimula po nung bumabaga to, nung nagbagyo, nung nakaraang 2 linggo. Hanggang ngayon po, sira pa rin po. Ay, lubog pa rin po sa baha yung kanilang barangay. Kasi nga po dito sa halos isang buong palaisdaan na wash out po nung nakaraang bagyuhan. Tingnan naman po ninyo, napakatuloy ng agos nito. Kaya paulit-ulit at pabalik-balik po yung mangyayaring pagbaha doon sa baryo ng Lantad. Hanggang hindi po na sasarahan ito o habang hindi po na itatayo po muli yung mga pilapil na to. Welcome! To Alphax TV! Yes! Supportahan nyo ako sa... Kung gusto nyo mapanood yung mga full video natin sa YouTube, hanapin nyo yung Alphax TV. At yung ating kaibigan na si Paring Joven Abendaño, i-search nyo rin at pakisuportahan din siya. Lahat din ng mga followers natin ng Alfie C. Panelo sa Facebook, pakisuporta natin ng ating kaibigan na si Paring Joven. Very good to, very good. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod po. Bye-bye! Gusto. Sana po doon sa naanura ng bahay, sana po makabangon po kayo muli. At sana po tuloy-tuloy lang po ang buhay. God bless you po sa inyo. Salamat po. Nakakalikha siya ng alos at tuloy ng alos. Tuloy ng agos, oh. Tuloy. Bilis, oh. Pauwi na po kami. Ayan, sana po nagustuhan yung aming mga video. Maraming salamat po. Sana po masolusyonan na yung baha dito sa barangay lang. Maraming salamat. Isang buong palaisdaan niya nasira na yun. Halos wash out yan, kaya hindi talaga matutuloy yung tubig doon. Ayan, shoutout po kay Ma'am Elena Enriquez ng Lantad. Marami po salamat sa libreng tubig at tinapay.